Katawa-tawa para kay Attorney Salvador Paulo Panelo Jr. ang alegasyon ni Ramil Madriaga na umano'y nais siyang ipapatay ng dating kongresista na si Arnolfo Teves Jr. Si Jason Rubrico para sa report. Dawit ngayon ang dating kongresista na si Arnolfo Teves Jr. sa umano'y banta sa buhay ni Ramil Madriaga. Ayon kay Madriaga, nangangamba umano siya na posibleng ipapatay siya ni Teves dahilan upang humiling ito ng protective custody. Pero agad itong ibinasura at tinawanan ng kampo ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Attorney Salvador Paulo Panelo Jr., abogado ng Vice Presidente sa perjury complaint laban kay Madriaga, walang basehan at katawa-tawa ang naturang alegasyon. Binalikan din ni Panelo ang naunang pahayag ni Madriaga na umano'y dinalaw siya ni VP Sara sa piitan upang hikayatin na huwag tumestigo laban sa Vice Presidente. Giit ni Panelo, mabilis itong pinabulaanan ni Secretary John Vic Remulla. Dahil dito, umano'y nagbago ng kwento si Madriaga matapos mabunyag ang kanyang maling pahayag. Dagdag pa ni Panelo, hindi na umano bago ang maling representasyon ni Madriaga kabilang ang pag-aangkin nito ng ugnayan sa Vice Presidente at maging ang sariling background. Binatikos din niya ang House Committee on Justice dahil sa umano'y pagtanggap sa anyay walang basehan na pahayag mula sa tinawag niyang polluted source. Giit pa ni Panelo, ipinapakita lamang umano nito ang kahandaan ng komite na tanggapin ang magawa-gawang kwento para sa isang agenda na may bahid politika. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ako si Jason Rubrico, SM9 News. Sa gitna ng krisis na kinakaharap ng Pilipinas, tiniyak ni Vice President Sara Duterte ang tuloy-tuloy na serbisyo ng kanyang tanggapan. Kabilang dito ang libreng sakay, food boxes at gamit pamparalan. Si Jason Rubrico magbabalita. Nababahala si Vice President Sara Duterte sa patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Aniya, nagpapabigat ito sa buhay ng mga pamilyang Pilipino. Ayon sa Vice Presidente, isa itong mabigat na dagok sa hangarin ng bawat pamilya na magkaroon ng maayos na pamumuhay. Hindi normal ang ating pinagdaraanan. Ito ay epekto ng mga krisis sa labas ng ating bansa. Kabilang ang digmaan sa gitnang silangan na direktang nakakaapekto sa presyo ng pagkain, langis at iba pang pangunahing pangangailangan. Sa kabila ng krisis dulot ng tensyon sa Middle East ay tiniyak ni VP Sara ang tuloy-tuloy na serbisyo ng kanyang tanggapan para sa mga nangangailangang Pilipino. Ang tanggapan ng pangalawang Pangulo ay patuloy na nagsasagawa ng mga programa na noon pa man ay nakatuon ng tumulong sa inyo na makatipid at makaraos sa araw-araw. Kabilang sa mga programa ng OVP ang pagbibigay ng school items sa pamamagitan ng pagbabago program. Tuloy-tuloy din ang libreng sakay para sa mga commuters sa Metro Manila, Cebu, Bacolod, Davao at Tacloban. Ipinagpapatuloy din ang programang Magnegosyo Taday na nagbibigay ng kapital sa mga maliliit na negosyo. Patuloy rin ang pamamahagi ng food boxes sa mga nangangailangan. Dagdag pa ng Vice Presidente, nagpapatupad ang kanilang tanggapan ng cost-cutting measures. Kabilang dito ang hindi na pagtutuloy ng ilang malalaking event. Nagpapatupad din kami ng mga cost-cutting measures sa loob ng aming tanggapan upang matiyak na mas maraming pondo ang mapupunta sa direktang tulong sa taong bayan. Hindi na itutuloy ng OVP ang pasidungog at kasarilayan sa buwan ng Hunyo. Sa halip, ay nakalaan ng pondo para sa mga nasabing aktibidad ay idadagdag na lamang sa budget ng RISE Project. Kaugnay nito, nagpaalala si VP Sara sa epekto ng El Nino mula Abril hanggang Hunyo. Nagbabala rin siya sa posibleng pagbaha mula Hulyo hanggang Setyembre, dulot ng mga bagyo at pag-ulan. Sa ating pagtitipid, unahin natin ang sapat na pagkain para sa ating pamilya, pagpapagamot sa may sakit, at ang edukasyon ng ating mga anak. Ang pinakamabisang panlaban sa krisis ay kahandaan. Hinimok din niya ang publiko na maghanda sa posibleng pagkawala ng trabaho at patuloy na pagtaas ng presyo ng pagkain. Pinayuhan din ng publiko na magsagawa ng risk reduction measures laban sa matinding init at pagbaha.
Sa huli, tiniyak ng Vice Presidente na masasandalan ng publiko ang OVP. Maliit man ang tanggapan ng pangalawang Pangulo, makakaasa kayo na bawat isa sa amin ay patuloy na naglilingkod at naghahanap ng paraan upang makatulong sa taong bayan. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ako si Jason Rubrico, SM9 News. May magandang bukas na nakikita ang isang dating gobernador sa laban ng pamahalaan kontra CPP, NPA, NDF kapag manalong Pangulo ng Pilipinas sa 2028 si Vice President Sara Duterte. Si MJ Mondihar magbabalita. Tingin ko mas mapapabilis, ma-resolve itong insurgency problem ng Philippines kapag meron tayong strong and decisive leader like VP Sara. Yan ang fearless forecast ni former Davao de Oro Governor Tyrone Uy sa kung ano ang kinabukasan ng laban kontra CPP, NPA, NDF sa susunod na mga taon. Sa kasalukuyan, 4 na taon ng insurgency-free ang probinsya ng Davao de Oro na nakamit lamang sa nakaraang Duterte administration. Sa eksklusibong panayam ng SMNA News, pinasalamatan ni Uy ang National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTF-ELCAC. Ito ang natatanging government arm na nakatutok sa anti-insurgency programs lalo na sa mga liblib na lugar. Malaki talaga yung mga impact ng mga projects na na-implement during PRD's time kasi may focus, no, may mga projects ang gobyerno with clear intentions for the attainment of freeing our communities away from the shackles of yung communist influence, no, ng mga NPA noon. So hindi nasasayang yung pera ng gobyerno natin, no? And nakita natin yung epekto sa probinsya namin sa Davao de Oro, which was formerly one of the most red, no, or hotbed talaga ng insurgency. Git ni Uy, halos kada buwan raw noon ang bakbakan ng militar at NPA sa Davao de Oro noong wala pang NTF-ELCAC. Pero dahil sa task force, nabigyan ng mga governor, mayor at mga kapitan ng pagkakataong ipaabot ang basic services sa mga lugar na laganap ang NPA recruitment. Sa ilalim ng Barangay Development Program ng Task Force ELCAC, may 20 million peso budget ang mga barangay na sakop ng programa. Ayon kay Uy, direkta at buong 20 million pesos ang natatanggap per barangay. Sila po ang pipili, hindi po ang politiko ang pipili ng project, no? Ang community mismo. For example, may isang paralan doon na kulang ng classroom. May isang community doon, may purok na maraming mga households na kulang ng patubig. So, tapos wala pang access road. So with that 20 million, you can do so much and a lot, no? Bukod sa military aspect ng laban kontra insurhensya, good governance ang pantapat ng Duterte admin sa mga makakaliwa. Sa NPA recruitment, tinuturuan ng masa na magkaroon ng puot at galit sa pamahalaan para sumapi sa kilusan at mag-alsa gamit ang armas. Ginagamit dito na pain ang korupsyon sa gobyerno at hindi pantay na pagtrato sa mahihirap. Kaya ang NTF-ELCAC dinala noon ang mga proyekto sa NPA-infested barangays para ipakita na hindi sila pinababayaan at may malasakit ang gobyerno. The number one project that was proposed by the community is, of course, yung daan talaga, opening of roads and concreting. Number 2, yung water system. Number 3, yung mga community buildings like, for example, schools. Ang nakaganda nun, may menu sila na pinapili sa community na allowed ng provincial government to implement. No, so pwede din soft at saka yung hard. Yung soft pwede medical assistance. Meron ding mga barangays they chose na kompleto na yung mga community facilities nila. So they opted to medical and burial assistance. So maganda talaga. It's galing talaga sa mga tao yung solusyon. Kilala si VP Sara na hardliner kontra CPP, NPA, NDF sa panahon niya bilang Davao Mayor. Ayon kay Uy, positibo silang mga dati at incumbent officials na nakakita kung gaano ka-epektibo ang NTF-ELCAC na mas mapapalawig ang programa nito sa susunod na Duterte presidency. I'm sure if the VP will be our next president, we will have an insurgency-free Philippines by then.
Sigurado talaga yan. Para sa Diyos sa Pilipinas kung mahal, MJ Mondihar, SMNI News.